Hit na hit tuwing summertime ang super refreshing na pakwan. Pero alam niyo bang pwede rin itong iulam? At yan po ang ating matututunan. Ngayong tag-init, ito ang prutas na siguradong hit. Pumapawi sa nanunuyong lalamunan, ang one and only pakwan. May dalawang klase ng pakwan, ang may pulang laman at ang mula sa Taiwan na kulay dilaw. Sa panlabas na itsura, hindi raw ito nagkakaiba, pero sa kulay at lasa, mas matamis daw ang pula. 90% ng pakwan ay tubig, kaya nakagiginhawa ito sa mainit na pakiramdam. Para turuan tayo ng pakwantastic dishes, may kasama tayong expert sa prutas. Ako si Chef Anton at ako ang inyong Fruit Hero. At tuturuan ko kayo gumawa ng ibang recipes gamit ang pakwan. Para sa unang dish, ang tinolang manok na pasasarapin ng pakwan. Hi everyone! Summer na, pero hindi ito ang rason kung bakit hindi tayo hihigop ng napakasarap na sabaw. Ang pangkaraniwang tinola, lalagyan natin ng twist pamamagitan ng watermelon or pakwan. So, umpisa na natin. Ihanda ang mantika, sibuyas, bawang, luya, manok, sayote, dahon ng sili, siling pansigang, asin at paminta at pakwan. So, lagay natin ang ating manok. Pwede tayong gumamit ng native chicken or kahit yung mga pangkaraniwang chicken na nakikita natin sa grocery lang. Kapag nagkulay brown na ang manok, idagdag ang sibuyas, bawang at siling pansigang. Habang sinasatay natin sila, kuha tayo ating ginger or ating luya. May technical pang pabalat nito. Hindi nyo kailangan gumamit ng peeler or kutsilyo. Gamitin ka lang ng kutsara or kutsarita at scrape off nyo lang yung balat. Alright. Ayan natin. Yung amount ng ginger natin, depende po. So kung gaano karami yung gusto nating ilagay. Kung gusto natin mas gingery pa siya, feel free para mag-add pa tayo ng more. Timplahan ng patis at buhusan ng tubig. Alright, so takpan lang natin. Hintayin kumulo at ilagay ang sayote. Timplahan ng asin, paminta at pakwan. Ilagay ang dahon ng sili at pwede na tong iserve. Sa pakwan, walang tapon. Pati ang kanyang husk or ang kanyang lalagyanan, pwede natin gawing plato or bowl. Ito yung magandang pampa-impress ng ating mga relatives or ating mga mahal sa buhay. Ayan, parang espesyal talaga ang ating hinaing ngayon. Alright, so ito na ang ating tinola sa pakwan. Ang refreshing tinolang manok sa pakwan, bubusog sa 2 hanggang 3 tao sa halagang 90 pesos. Mahilig ba kayo sa gulay? Pwes, gagawa tayo ngayon ng Pack Square. Anong Pack Square? Pakwan at pinakbet. Pinagsama. Let's go! Ang mga sangkap na kailangan, sibuyas, bawang, hiniwang kamatis, mantika, bagoong alamang, asin, paminta, hiniwang pakwan, at iba't ibang gulay na pangpinakbet tulad ng kalabasa, okra, talong, sitaw at ampalaya. Unang igisa ang sibuyas, bawang at alamang. Idagdag ang kamatis at hayaan itong lumambot. May optional step po tayo. Dito hindi po ako naglagay ng baboy. Pero kung gusto natin maglagay ng baboy, pwedeng-pwede dito sa step na ito. Alright, so lagay na natin yung ating gulay. Pakuluin lang po natin siya hanggang sa lumambat yung ating mga gulay. Ayun! So luto na. Now, final step natin dito is yung ating pakwan.
Ba't natin siya ina-add huli? Kasi it's basically parang 80% puro tubig na eh. So, masyado siyang magde-dissolve. Kaya natin siya ilalagay huli. Maglalagay siya ng konting crunch at the same time, may konting sweetness. Pagkatimpla ng asin at paminta, ihain na ang pinakbet sa pakwan. ₱50 lang ang magagastos dito na pwedeng paghatian ng 3 tao. Usually, ang watermelon at kamatis natatagpuan lang sa salad. Pero this time around, gagawin natin siyang pasta. Ready na kayo? Let's go! Simpleng pasta na may simpleng mga sangkap. Para sa sauce, maghanda ng mantika, sibuyas, bawang, kamatis at pakwan. Pagkagisa ng sibuyas at bawang, idagdag ang kamatis. Haluin ng ilang segundo at ilagay ang bidang pakwan. Importanteng madurog ang pakwan para lumabas ang juice nito na magpapatamis sa pasta sauce. Timplahan ng asin at paminta at ilagay sa lutong spaghetti. In less than 30 minutes, ready na ang watermelon and tomato pasta. For ₱40, pwede na tong paghatian ng 2 hanggang 3 tao. Perfect! Nakakaiba at nakabubusog na merienda. Ang maganda sa pakwan kasi, walang tapon. Kunin natin yung itong balat niya. Gagawa tayo ng minatamis na balat ng pakwan ngayon. So, turo ko sa inyo yung technique para kunin ang balat ng pakwan. Maghanda ng 2 pisngi ng balat ng pakwan, asukal, vanilla extract at lemon. So, kuha tayo ng kutsilyo. At slide natin na medyo pa-diagonally papaba. Dahan-dahan lang tayo para hindi tayo mahiwa. Ayan, so nakuha na natin siya. Kung nakikita niyo pa, ang ganda ng design niya sa likod. Medyo may parang mga floral na ugat pa siya dyan. Very nice. So, ang gawin natin, ikakat lang natin siya into cubes. Matapos hiwain into cubes ang balat ng pakwan, lagyan ito ng lemon juice for added zest and flavor at ibabad ng ilang oras. O mas maigi kung overnight. So, kuha tayo ng pan. Lagay natin siya dito. Kuha tayo ng ating asukal. At ang ating vanilla essence or vanilla extract. So, ang goal lang natin dito is mapakoat siya ng asukal. So, para tayong gumagawa ng syrup dito. Hintaying matunaw ang asukal at pwede na tong ilipat sa serving dish at palamigin. Kesa itapon, eto ang easy-to-cook dessert na minatamis na balat ng pakwan na pwedeng pagsaluhan ng 3 tao for ₱25. Ang prutas na pabatid-uhaw, magagamit din pala sa pagluluto ng masasarap na putahe. Kaya ngayong tag-init, subukan ang mga pakwantastic recipe na swak for the whole family.